Dito naman tayo pag-usapan natin to mga ka-GPnatics. Ito kanina nabanggit ko ito, 'di ba? Yung may nag-comment po sa ating comment section. Di ko alam kung anong tawag sa kanya. Sorry to say this, sir, ha. I don't know if I will call you, if it is the right term to call you, killer or witness. Kasi ang sabi niya nga po mga kababayan ay nung meron daw pong pinatay doon sa sinasabi niyang teka lang. Saan na ba yun? Ayun. Ang sabi niya rito, when Edgar Egay Alvarez was killed inside Abuyog Penal Colony or Abuyog Leyte, who got the reward money? Are they equally shared to the song My Fair Share? Okay? Hoy Joel, salamat ha sa pag-share ng blessing. So ayun, mga kababayan, so ako naman hindi nagpahuli. Masyado ako dito talagang masyado akong parang nagulat. Bakit? Nagulat ako kasi meron palang nanonood sa atin ng mga taong ganito na gusto nilang iparating yung kanilang saloobin. Okay? Sir, kung nanonood ka, alam ko lagi kang nakamonitor sa akin. Pero hindi tayo mag-aaway ha. Hindi tayo mag-aaway, sir. Yeah? Hindi tayo mag-aaway. Gusto kong iparating sa taong bayan yung gusto mong iparating na ikaw ay may nalalaman. Ngayon, eto, nag-research po ako, mga ka-GPnatics. At eto po yung aking nakita. Base po dito sa aking nalaman, eto, search na lang din. Jailed drug lord gunned down during raid at Leyte Regional Prison. Kung natatandaan nyo po, ang ginawa dito kay Mayor Rolando Espinosa, yung tatay ni Kerwin, 'di ba? Siya po ay nasa kulungan na, pero naglabas pa po ng search warrant sa loob ng kulungan. At itong si Congresswoman Luistro, dahil nga po ito ay isang abogada, magaling na abogada, isang professor of the law, ay binanggit niya po, it is, parang hindi ito usual na ginagawa. Na bakit ang isang tao nakakulong na, mag-a-apply pa tayo ng search warrant. 'Di ba? Hindi naman na trabaho yon ng mga pulis. Yung Oplan Galugad ay dapat trabaho ng mga nandoon sa loob ng kulungan. Ito na nga ang nangyari. Parang parehas na parehas po yung nangyari doon kay Mayor Espinosa. Ganon din po mga kababayan doon sa tatlong Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony. Ito yung balita. Galing po sa The Freeman. Tacloban City, Philippines, August 12, 2016. Sa mga gusto pong tumingin at hanapin, ito po yan. Ayan. Para i-search nyo na lang. I-search nyo na lang. At hindi ko po sinasabi, pero baka mamaya bigla rin lumabas ito sa Quadcom, ha? Wala po akong alam, pero baka lumabas sa Quadcom. Ayan, ang nakalagay, jail drug lord gunned down during raid at Leyte Regional Prison. Medyo seryoso ha. Medyo seryoso tayo. Saka na yung tawa-tawa natin dyan. Ang sabi rito, Tacloban City, Philippines, jail drug lord Edgar Allen Alvarez, alias Egay, was shot dead inside the maximum security compound of the Leyte Regional Prison or Penal Colony in Abuyog, Leyte during a raid by the Criminal Investigation and Detection Group, Region 8, yesterday morning. So 2016 yan, panahon na ni Duterte. Panahon yan ni Marvin Marcos. Siya po ay taga CIDG, right? Operatives of the CIDG 8 implemented a search warrant issued by Executive Judge Janet Cabalona of the Regional Trial Court Branch 33 in Calbiga, Samar against Alvarez, who was originally convicted for murder. CIDG 8 Director Superintendent Marvin Marcos. Nako, eto na yung sinasabi ko. GP, ba't ka tumatawa? Hindi, nagulat lang ako. Parehas talaga. Marvin Marcos.
yan din yung nandoon sa Quadcom. Yung problema kay Mayor Espinosa. Nag-search warrant sa loob, nakakulong na. May search warrant pa. Tapos tinuluyan. 'Di ba? Sabi dito, who led the operation told the Freeman that around 4:17 a.m. yesterday when his men were about to serve the warrant, Alvarez drew his .45 caliber pistol and immediately fired at the police. Nagkandak ng search warrant sa loob, very unusual. 'Di ba? Very unusual. Very kakaiba. Tapos merong baril immediately daw ay nagpaputok sa mga pulis. Alvarez also lobbed a grenade at the police but it failed to explode, prompting the latter to fire back, resulting in his death. Oy. Aoy. Marcos said that during the initial search, the operatives confiscated a .45 caliber pistol, a .38 caliber revolver, and a hand grenade, big pack of dried marijuana leaves, and a yet undetermined but large quantity of shabu. Ay, nako. Oy. Sino yung thank you so much Ma'am Elizabeth Sotomila sa pag gift po ng mga membership. Nako naman, ang dami nila ho. Thank you. Salamat po Ma'am Elizabeth. Thank you so much. Malaking bagay po 'yan. Okay? So ayan, Marcos said, mga kababayan, yan nga po, nakakuha daw ng .45 caliber pistol, .38 caliber revolver, hand grenade, big pack of dried marijuana, tapos a large quantity of shabu. It's more bigger that what the police recovered from inside the house of Kerwin Espinosa in Albuera, Leyte. Naku, wagdugtong-dugtong pala ito. The PNP Crime Laboratory will later divulge the details about the quantity of shabu we recovered from the jail. Marcos said Alvarez was among of the 10 high-profile convicts of National Bilibid Prison who were transferred to the Abuyog Penal Colony. He was reportedly responsible in the processing of shabu inside the LRP and was the subject of the police intelligence build-up and monitoring. An official of the National Bureau of Investigation 8 had confirmed that sometime in 2011, a composite team of the NBI and PDEA raided the LRP in Abuyog in response to reports of rampant proliferation of shabu with the presence of a shabu laboratory, but they failed to find illegal drugs inside the jail. Prior to yesterday's raid, an informant told that the Freeman that 75% of the Espinosa's supply of shabu came from Alvarez. Ito na, mga kababayan, nagdudugtong. Nung nabasa ko to kanina, sabi ko, mukhang mukhang susunod ng may imbestigahan na ito sa House of Representatives. Sir, kung sino ka man na nag-comment sa akin, kung gusto mong makipagtulungan, comment ka lang ulit. Huwag kang mag-alala, sir. 'Di ba? Hindi, kung gusto mo lang naman. Kasi sa pagbibigay mo ng komento sa akin kanina, it seems to me that you want to help the administration. 'Di ba? Para mabigyan linaw yung mga bagay-bagay na to. Kasi maliwanag po yung sinabi niya dito eh. I don't know kung tama ako sa motive niya, but sinabi niya talaga dito, when Edgar Egay Alvarez was killed inside the Abuyog Penal Colony, Abuyog Leyte, who got the reward money, are they equally shared to the song My Fair Share? So hindi siya naambunan. Kaya parang galit ito, asar ito dun sa mga taong nag-utos sa kanya, no? So palagay ko malaking tulong to si sir. Kung sino ka man, sir or ma'am, hindi ko kilala. Hindi po siya, walang pagkakakilanlan at ayaw ko ring ipakita dito yung comment niya. Pero nandito, nakasave sa akin. 'Di ba? Marcos said,
Alvarez operation were mostly in Waray-speaking areas of the region from Tacloban to Samar, while Espinosa handled the Cebuano-speaking areas of Eastern Visayas, including parts of Cebu and Bohol. He added that there were suspicions that the drug came from Peter Co. Nako, eto na naman mga ka-GP Natics, di ba? Narinig natin na itong si Peter Co ay sinasama lamang o ipinasama ni Senator Bato de la Rosa na noon ay General Bato de la Rosa kay Kerwin Espinosa. 'Di ba? Pinasama lang daw po kasama nila De Lima na ito daw si Peter Co ay mga supplier. 'Di ba? Peter Co, Peter Lim, tapos protector daw si De Lima, who at one time was detained in the same jail before moved to Bilibid. The CIDG-8 will also be tracking the source of Alvarez supply through a commercial courier. Diba? So, nagdudugtong nga ito sa problema doon sa pangyayari kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Merong lumalabas na tao na binudol nila. O masasabi po natin inonse. 'Di ba? Sa salitang kanto, inonse nila yung tao na ito. Kaya nagsasalita po siya, gusto niyang ilabas yung kanyang message through our channel. Hindi ko po 'to kilala ha. Hindi ko siya kilala, hindi niya ako kilala. Siguro napapanood niya ako, lagi siya nanonood. Kaya hindi napigilan na magsalita at magkomento. Kanino napunta yung reward money nung pinatay si Edgar Alvarez? May binabanggit pa dyan eh. My fair share. 'Di ba? So, simple lang, madali natin makuha yon. Ibig sabihin, inonse itong tao na to. At parang gustong magsalita. Hindi ko rin alam kung ang bagay na ito ay matatalakay sa Quadcom. Pero karugtong to. Mga kababayan, kanina habang ako nagre-research, isinend ko po itong link na to. Sinend ko tong link na to sa mga tao. Sana makarating. Diba? Pero magandang development ito kasi marami ng mga taong nagsasalita. At isa sa mga platform na ginagamit nila ngayon para makaroon sila ng ugnayan ay ang ating channel. 'Di ba? Tayo naman very balanced tayo dito. Hindi natin hinuhusgahan kung sino yung mga tao na 'yan. Maaring sila po ay nagamit. 'Di ba? Dahil alam naman natin, sabi ko lagi ko sinasabi, ang mga taong kumakalam ang sikmura, minsan kumakapit 'yan sa patalim. Pero kung sila ay nagsisisi naman sa bagay na 'yan, kagaya ng ginawa nila Garma, yung mga taong nagsalita na 'yan, ba't hindi pa kayo lahat lumabas? Total, mas mapapagtibay 'yan at magkakaroon ng hustisya yung mga tao na naghahanap ng hustisya na hanggang ngayon ay talagang walang magawa. Kung hindi nagpalit ng administrasyon ay mananatili po na nakatago ang mga lihim na yan. Diba? Saan Goku nakakulong na tapos manlaban sa pulis, diba? Kagaguhan. At nakakulong na. Magsi-search warrant ka sa loob. Sabi ko nga ito yung kakaiba. Ba't ka magsi-search warrant sa loob? Pulis. Ang nagsi-search warrant sa loob, Oplan Galugad, yung mga tao sa penal colony. Diba? Yung mga jail guards. Sila dapat ang nag-i-implement nun, hindi ang mga pulis. At nagtataka tayo, yung mga pulis kumuha ng search warrant sa ibang mga karatig na lugar. Hindi doon mismo sa lugar nila. Katulad niyan, eto kumuha ng search warrant sa Samar. Hindi kumuha ng search warrant sa Leyte. Ay hindi, magkaiba ba ang Samar Leyte? Oh. Para ano lang, sigurado ba? Kasi mahina talaga ako sa lugar ha. Hindi totoo, mahina ako sa lugar. Oh. Kumuha ng Kalbiga Samar. Doon kumuha ng search warrant. Eto, nakakulong si Egay doon sa Leyte Penal Colony. Tapos kumuha ng search warrant sa Kalbiga Samar. Nakakapagtaka. But
ang palusot diyan nung isang ni Marvin Marcos, sabi niya, baka daw kasi masunog yung kanilang lead. Baka mamaya makarating doon sa mga tao, iparating nila dito kay Mayor Espinosa. Baka ganito din, kaya sa iba sila kumuha ng search warrant. Diba? Hindi ko alam mga ka-GP Natics, pero kusang lumalabas sa akin yung mga katulad yung kanina, yung kay Duterte tungkol kay Lagdameo, dumaan lang yan sa newsfeed ko. At dito, kaya ako naman napunta tayo sa topic na to, nagbabasa ako ng comment natin. Hindi yung comment ngayon na naka-live yung comment after live. At nandoon nga yung comment nitong tao na to. Yung nagsabi dito sa akin, anonymous ito. Diba? Anonymous itong tao na to. Pero sinasabi niya may kinalaman siya sa pagpatay dito kay Edgar Egay Alvarez. Oh. Yes, Obito, magkaiba ang Samar at Leyte. Pero magtataka ka. Sa Leyte nakakulong itong si Edgar Egay Alvarez, kumuha ng search warrant sa Samar. 'Di ba? Oh. Maraming hiwaga, parang si Kibuloy lang. At marami pa tayong malalaman pagdating po ng susunod na Quadcom hearing. Sayang lang, sana yung mga Quadcom na magagaling yung mga congressman na yan. Naku, kaya lang mga graduate na Ilang taon pa ulit, pwede silang makabalik. Kailangan kasi magpapahinga sila. 3 taon ata o 9 years. Hindi ko sigurado. Either 3 years or 9 years ang kailangan nilang ipahinga bago sila pwedeng makabalik ulit sa Kongreso. Diba? Alright. Ano mga ka-GP Natics, palagay ninyo? Okay. Juanito Mendoza, magkaibang lugar. Ang pagitan nila ay San Juanico Bridge. Salamat po sa information ha. Yan ang gusto ko Kasi natututo ako. Mahina ako sa lugar. Kasi ayoko talaga ng ayoko talaga ng history dati. Naboboring ako Kasi sabi ko dati nung maliit pa ako, mahirap ako Ayaw kong anuhin niya kasi baka mamaya maging love ko yung mga lugar. Gusto kong puntahan, wala akong pera pagpunta doon, pamasahe. Hindi ko alam na ganito, kailangan ko pala talaga tong history. Kailangan ko palang pag-aralan yung mga bawat region. Diyos ko. Ngayon ako nangangamote. Diba, ang alam ko lang San Juanico Bridge, yung kwento niyan, yung maraming dinudukot na mga bata, pinaduduguan. Oo. One term lang. Motion science, 1 term lang. Okay, di maganda pag 1 term lang, di ba? Yung mga yung mga congressman maganda kung 1 term lang para makabalik sila. Gusto ko yung mga tao sa Quadcom Tommy, one squad ever, boss B. Ano to? Sino yan? BPM, hindi ako yan. Uy, Tommy, hindi ako si BPM. Alayo naman. Diyos mio ha?